Baptismo, isang pakikipaglabang espiritual. Ang lahat ng Kristiyano, anuman ang kanilang kalagayan o antas sa buhay, ay tinatawag sa kabanalan. Sa madaling salita, ang kabanalan ay pakikipagkaisa sa Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban. Ito ay isang pangkalahatang tawag para sa lahat ng nabinyagan, hindi lamang para sa mga pari o relihiyoso. Ibig sabihin, lahat ay inaanyayahang mamuhay sa pag-ibig at pagkakawanggawa. Matapos likhain ng Diyos sina Adan at Eva, ang ating mga unang magulang, tinamasa nila ang pribilehiyong makipag-ugnayan sa Diyos. Lumalakad ang Diyos kasama nila sa hardin sa malamig na oras ng gabi. Sa hardin ay naroon ang orihinal na kabanalan hanggang sa piliin ni Adan at Eva na suwayin ng Diyos. Pumasok ang kasalanan sa mundo. At ang trahedyang bunga ng unang pagsuway na ito ay ang pagkawala ng biyaya ng orihinal na kabanalan. Nawasak ang pagkakaisang dati nilang tinatamasa. Dahil sa tukso ng dyablo, hinayaan ng tao na mamatay sa kanyang puso ang pagtitiwala sa kanyang manlilikha sa pamamagitan ng maling paggamit ng kanyang kalayaan. Pinili ng tao ang sarili laban sa Diyos. Kaya't ang pagkakaisang dati nilang tinatamasa ay nasira. Nadilima ng isip ng tao. Ang pagsasama ng lalaki at babae ay naging puno ng tensyon at ang kanilang ugnayan ay namarkahan ng pagnanasa at pangingibabaw. Ang sangnilikha ay naging alipin ng pagkasira at pagkabulok. Sa madaling salita, pumasok ang kamatayan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sinabi niya, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon." Ipinaaalala ni San Pablo na bagamat karapat dapat ang tao sa kamatayan at pagkahiwalay sa Diyos, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa sapagkat iniaalok ng Diyos ang pagpapanumbalik at pagpapawalang sala sa pamamagitan ng paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at ng binyag, namamatay tayo sa kasalanan at isinisilang sa bagong buhay bilang mga miyembro ng kanyang katawan, ang simbahan. Binayaran ni Jesus ang utang na hindi naman niya utang dahil tayo ay may utang na hindi natin kayang bayaran. Sa kapangyarihan ng biyaya ni Kristo, nagbibinyag ang simbahan para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ibinabalik nito sa atin ang dangal ng pagiging mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng binyag, ang mga mananampalataya ay hindi lamang nililinis mula sa kasalanan, kundi muling isinisilang bilang mga anak ng Diyos at isinasama sa katawan ni Kristo, ang simbahan. Ito ang dahilan kung bakit ang pagbibinyag sa inyong anak ay isa sa pinakamahalagang desisyong maaari ninyong gawin. Sapagkat kapag nailagay na ang tatak ng binyag sa inyong anak, wala nang anumang magagawa ang inyong anak upang alisin ito. Bagamat nag-iiwan ang binyag ng hindi mabuburang tanda sa kaluluwa, nananatiling sugatan ang kalikasan ng tao. Tayo ay nananatiling sakop ng kamangmangan, pagdurusa, kamatayan at pagkahilig sa kasalanan. Ito ay tinatawag na concupiscence. Binubura ng binyag ang orihinal na kasalanan at ibinabalik ang tao sa Diyos, ngunit ang mga epekto sa ating kalikasan na mahina at may hilig sa masama ay nananatili pa rin. Dahil sa kasalanan ng ating unang mga magulang, nagkaroon ng dyablo ng tiyak na impluwensya sa tao kahit na nananatiling malaya ang tao. Sa kabila ng pagkahulog sa kasalanan ng tao, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sa halip, tinatawag pa rin ng Diyos ang tao at sa mahiwagang paraan ay ipinahahayag ang darating na tagumpay laban sa kasamaan at ang pagpapanumbalik mula sa kanyang pagkahulog. Sa Ebanghelyo ni San Juan 3:16, pinaalalahanan tayo, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Genesis 3:15 na tinatawag ding proto-evanghelium o unang ebanghelyo, narinig natin ang unang pahayag tungkol sa ipinangakong Mesiyas at manunubos. Doon natin narinig ang tungkol sa labanan sa pagitan ng serpente at ng babae at ang huling tagumpay ng kanyang supling. Ang labanang ito ay nagpatuloy sa Kalbaryo.
Sa krus, pumasok si Jesus sa malapitang pakikipaglaban sa mga kaaway ng Diyos. Nilabanan sila sa pamamagitan ng pagpapatawad at hindi paggamit ng dahas. At sa kanyang muling pagkabuhay, ipinakita niya ang ganap na tagumpay. Ang pag-ibig ng Diyos, masasabi natin ngayon, ng buong katiyakan ay higit na makapangyarihan kaysa kasalanan at kamatayan. Sa isang banda, natapos na ni Jesus na hari ang gawain, nilabanan at napagtagumpayan ang labanan. Ngunit sa parehong panahon, malinaw na ang kasalanan at kamatayan ay patuloy pa ring kumikilos. Kaya naman ibinibigay ng hari sa atin ang pribilehiyong makibahagi sa kanyang pagkakakilanlan at misyon. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lamang isang natatanging katayuang ating ipinagmamalaki, kundi isang kapangyarihang ibinigay upang lumaban sa hukbo ng hari at makiisa sa kanya sa dakilang pakikibaka. Tulad ng ating guro, tayo rin ay pumapasok sa labanan, ngunit gamit ang mga sandata ng Espiritu. Sinasabi sa atin ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso kung ano ang hitsura ng labanang ito. Magpakatatag kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotan ng Diyos. Isuot ninyo ang kasuotan ng katuwiran. Hawakan ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Bilang mga magulang at ninong at ninang ng inyong sanggol, lagi nating nais ang pinakamabuti para sa kanila. Nais nating ihanda sila para sa tagumpay. Sa pagbibigay sa kanila ng kaloob ng pananampalataya sa pamamagitan ng binyag, tinitiyak nating sila ay may biyaya ng Diyos upang lumago ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Bilang mga sanggol, ang pananampalatayang kailangan para sa binyag ay hindi paganap o ganap na matatag. Isa pa lamang itong simula na dapat pagyamanin. Sa madaling salita, ang pananampalataya ay dapat lumago pagkatapos ng binyag. Inaakay ng binyag ang sanggol tungo sa bagong buhay kay Kristo. Ang biyaya ng bagong buhay ay kailangang lumago at mahubog sa tulong ng mga magulang. Ang pananagutang ito ay ibinabahagi rin ng mga ninong at ninang na dapat ay matatag na mananampalataya, handa at may kakayahang tumulong sa bagong binyagan sa paglalakbay ng Kristiyanong buhay. Bagamat hindi maalala ng inyong sanggol ang sandali ng kanyang binyag, ito ang kanyang unang hakbang sa habambuhay na paglalakbay tungo sa walang hanggang buhay sa langit. Si Satanas at ang kanyang hukbo ng mga demonyo ay laging handang hadlangan ang pag-unlad ng inyong anak sa buong buhay niya. Hahamunin ng kasamaan ang kanyang kawalang malay at susubukin ng tukso ang kanyang kadalisayan. Sa ritual ng binyag, ang Espiritu Santo ang gumagawa ng pinakamabigat na gawain. Ngunit ngayon, nasa inyo bilang mga magulang at ninong at ninang ang tungkuling turuan ang inyong mga anak ng tama at mali at palakihin silang makilala at maisabuhay ang pananampalataya. Ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo ang banal na tungkuling ito at inatasan niya kayong palakihin ang inyong mga anak bilang tahanan ng kanyang presensya dito sa lupa. Hindi matututuhan ng inyong mga anak ang moralidad mula lamang sa mga aklat at klase. Matututuhan nila ito mula sa buhay na halimbawa ng kanilang mga magulang at ninong at ninang. Tunay nga, ang pag-unlad ng inyong anak sa espiritual na buhay ay nakasalalay rin sa inyong sariling pag-unlad sa espiritual na buhay. Sa inyong tahanan nila mahuhubog ang mga gawe ng kabanalan na mahalaga sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Sapagkat ang buong buhay natin ay isang paglalakbay pabalik sa ganap na pakikipagkaisa sa Diyos, ito ay isang paglalakbay pauwi sa Ama.